Siguradong narinig na ninyo na ang isang baso ng red wine tuwing hapunan ay parang gamot na sa puso. Sige, maghanda kayo dahil ngayon lubusan nating sisirain ang komportabling mitong iyan. Titingnan natin kung ang alak pa talaga ang pinakamatalik na kaibigan ng ating mga ugat sa katawan o kung isa lang ba ito sa pinakamapanganib na marketing ploy sa kasaysayan ng kalusugan. Panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo at malalaman ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa puso ninyo pagkatapos ng bawat nakakabuting baso at kung bakit ang mga bagong sa research ay nagpapaalarma na sa mga doktor sa buong mundo. Saan nga pala, naniniwala ba kayo na may benepisyo ang pag-inom ng kaunting alak? I-comment ninyo ang oo or hindi ngayon din. At sa pagtatapos ng video, tingnan natin kung magbabago ang isip ninyo para maintindihan natin kung saan nag-uugat ang mitong ito. Kailangan nating bumalik sa simula ng 90s, dekada 90, noong nakaraang siglo. Noon nagsimulang marinig ng mundo ang tinatawag na French Paradox. Ang punto nito ay simple at napakaakit. Tingnan ninyo ang mga Pranses. Kumakain sila ng matatabang cheese, pati, mantika, butter. Ibig sabihin, malaki ang kanilang kinokonsumong saturated fats. Pero, mas mababa ang porsyento ng sakit sa puso, cardiovascular diseases, nila kumpara sa mga Amerikano. Naghanap ng dahilan ang mga scientist at journalist at parang nasa ibabaw lang daw ng mesa ang sagot or mas tama, nasa loob ng baso. Ang mga Francis daw kasi ay regular na umiinom ng dry red wine. Napakaganda at napakakomportable ng ideyang ito, kaya't mabilis itong kumalat sa buong mundo. Nagdulot ito ng mga dekada ng maling paniniwala at naging matinding tool sa pagbebenta ng alak na ipinalabas na parang ito'y pangangalaga sa kalusugan. Sige, himayin pa natin ng mas malalim itong magandang kwento o alamat tungkol sa tinatawag na French Paradox. Isipin nyo na lang ang mga headline sa dyaryo at mga balita sa TV noong panahong iyon. Ganito ang sigaw, ang sikreto sa kalusugan ng mga Pranses na booking na. O kaya, uminom ng bino at humaba ang buhay. Ang dating nito, parang permiso na rin na magkaroon ng maliit na luho araw-araw na bukod pa sa masarap, nakakabuti pa raw. Kaya para sa marami, naging perpektong dahilan ito. Bakit mo pa ipagkakait sa sarili mo ang sarap kung ito naman pala, ayon sa kanila, ay proteksyon pa sa puso mo? Kaya itong ideyang ito talagang tumatak sa isip ng milyon-milyong tao. Simple lang kasi, madaling intindihin, at syempre, ibinibigay niya sa tao ang gustong-gusto nilang marinig. Aba, syempre, tuwang-tuwa naman dyan ang mga kumpanya ng alak. Nagsuwar talaga or tumaas ng grabe ang bentahan ng red wine. Ang myth na ito, nagtuloy-tuloy na parang nagkabuhay na rin at dinagdagan pa ng kung ano-anong mga kunwari patunay o ebidensya. Pero kakaunti lang ang nag-isip noon na baka may iba pang mga bagay na hindi gaanong halata na nagtatago sa likod ng magandang kwentong ito. Halimbawa na lang, yung buong Mediterranean diet na sinusunod nila or yung mataas nilang physical activity or yung iba talaga nilang pananaw sa buhay at kung paano nila hinaharap ang stress. Siyempre, ang mga siyentista at eksperto ay hindi nagpabaya. Agad silang naghanap kung ano ba talaga ang sikreto o magic ingredient sa red wine na nagpapatibay sa kalusugan ng mga Pranses. At hindi nagtagal natagpuan nila ito. Ito ang tinatawag na resveratrol. Resveratrol. Ang resveratrol ay isang napakalakas na antioxidant na makikita sa balat ng pulang ubas. Sa mga pag-aaral sa laboratorio, lalo na sa mga culture ng cells at sa mga hayop, kitang-kita ang galing
ng resveratrol. Nakita nilang lumalaban ito sa mga pamamaga, pinoprotektahan ng ating mga selula mula sa pinsala at tila pinababagal pa raw ang proseso ng pagtanda. Parang eliksir ng kabataan, hindi ba? Dahil dito, agad na nagdesisyon ang marami na ang resveratrol nga ang silver bullet o ang tanging solusyon na nagpoprotekta sa ating mga ugat sa puso at katawan. Muli na namang kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Kaya naman, biglang nagsulputan ng iba't ibang dietary supplements or food supplements na may resveratrol. Akala ng lahat na bunyag na ang matagal ng sikreto. At dahil dito, pwede nang makiisa ang sinuman sa sikreto ng long life ng mga Pranses sa pamamagitan lang ng pag-inom ng isang baso ng alak o di kaya paglunok ng isang kapsula. Pero sige na, bumaba muna tayo sa lupa at kumuha ng calculator. Dito na talaga magsisimula ang usapang seryoso. Totoong may benepisyo nga ang resveratrol, pero ang pinakamahalagang tanong ay gaano karami ang kailangan natin. Kasi yung magandang resulta na nakita ng mga siyentista sa laboratorio, nakukuha lang yun sa sobrang tataas na dosis ng kemikal na ito. Para makuha mo ang ganoong karaming resveratrol mula sa alak, kailangan mong uminom ng ilang daan o kaya'y libu-libong baso ng bino araw-araw. Naiisip nyo ba yan? Maliwanag na sa ganoong karaming bino, mawawala at walang saysay ang anumang positibong epekto dahil mas matindi pa ang lason na hatid ng labis na kalasingan. Ang resveratrol na laman ng isang baso lang ng red wine ay napakaliit. Wala talaga itong kakayahan na magbigay ng kahit anong malaking epektong pangmedikal sa katawan ng tao. Kaya, yung buong teorya na may magic na hatid ang bino dahil sa resveratrol ay gumuho agad. Parang bahay na gawa sa baraha. Sa sandaling tingnan natin ang aktual na mga numero. Sige, baka sabihin ninyo, naiintindihan na natin ang tungkol sa resveratrol. Pero may mga lumabas na pag-aaral na nagsasabing mas matagal daw nabubuhay at mas bihira magkasakit ang mga taong umiinom lang ng katamtaman kumpara sa mga walang-wala talagang iniinom. At totoo, may punto kayo dyan. Mayroon talagang ganyang mga pananaliksik. At ang mga resulta nito ang naging batayan ng tinatawag na J-shaped curve. Tingnan natin halimbawa ang isang graph. Sa pahigang linya, horizontal axis, ay ang dami ng alak na iniinom. At sa patayong linya, vertical axis naman, ay ang panganib ng pagkamatay o ng mga sakit sa puso at daluyan ng dugo. At ang kurba na nabuo rito ay talagang mukhang letrang J. Sa bandang kaliwa, sa 0 point, yung mga hindi umiinom, makikita na medyo mataas ang risk. Pagkatapos, habang unti-unting nadadagdagan ang dosage, umabot na sa 1 o 2 porsyon bawat araw, biglang bumababa ang kurba. Meaning, bumababa ang panganib. Yan ang tinawag nilang zona ng benepisyo o benefit zone. Pero kapag lumampas na tayo sa puntong ito at lalo pa nating dinagdagan ng iniinom, biglang humahataw pataas ang kurba. Dito na bumibilis ang pagdami ng panganib sa pagkakasakit at kamatayan. Napakalakas ng ebidensyang ito. Sa loob ng ilang dekada, ang J-shaped curve na ito ang nagsilbing pangunahing siyentipikong batayan para suportahan ang ideya na may benepisyo nga ang pag-inom ng katamtaman. Ang J-shaped curve na ito ang dahilan kung bakit may lumabas na rekomendasyon mula sa ilang medical association tungkol sa katanggap-tanggap or di kaya'y may benepisyo raw na dami ng alak. Ang mantra na isang baso ng alak sa babae at 2 naman sa lalaki ay paulit-ulit na sinabi kaya't itinuring na itong isang ganap na katotohanan. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa ideyang ito.
Kasi hindi naman ito hinihingi na tuluyan kang tumigil, kundi para bang hinikayat pa nito ang kultura ng katamtamang pag-inom. Naging madali ito para sa mga doktor at pasyente. Mas simple kasi sa doktor na sabihing huwag ka nang lalagpas sa isang baso kaysa makipagdebate pa tungkol sa tuluyang pagtigil. At ang mga pasyente naman, ramdam nila na may nagagawa silang maganda para sa kalusugan nila. Pero hindi nila kailangang talikuran ang nakasanayan nilang kaligayahan. Parang lahat ay masaya at mukhang may matibay namang basehan ang agham dyan. Ngunit, tulad ng madalas mangyari sa siyensya, ang problema ay nasa maliliit na detalye at matagal na pinili ng marami na ipikit na lang ang mata sa mga detalyeng ito. At heto na tayo sa pinakamahalagang pagbubunyag. Bakit kaya sa mga lumang pag-aaral, mas mataas ang risk sa kalusugan ng mga hindi umiinom kaysa sa mga umiinom ng kaunti lang? Sa modernong pagsusuri o mas masusing pag-aaral sa mga ito, natuklasan ang isang malaking systemic error or pagkakamali sa sistema. Tinatawag itong abstainer bias o problema sa mga huminto na sa pag-inom. Kasi naman, sa grupo ng mga tinatawag na hindi umiinom or naging matino, isinama nila ang lahat ng tao na wala nang iniinom noong ginawa ang survey. Pero sino ba itong mga taong ito? Marami sa kanila ang tumigil na dahil mayroon na silang malalalang sakit. Halimbawa, ang isang tao ay naging alcoholic, nagkaroon na ng cirrhosis sa atay o kaya'y problema sa puso, kaya mahigpit na ipinagbawal ng doktor ang alak. Kung tutuusin, sa oras ng pag-aaral, masasabi siyang hindi umiinom, pero ang totoo, sira na ang kanyang kalusugan dahil sa matagal na paglalasing. Kaya itong mga may sakit na huminto sa pag-inom ang ikinumpara sa mga malulusog at aktibong tao na kayang uminom ng isang baso ng alak habang naghahapunan. Aba, himay-himayin pa natin itong grupong tinatawag nilang mga hindi na umiinom or abstainers. Bukod sa mga dating lulong sa alak, kasama rin pala dito yung mga may malalang sakit, yung tipong bawal na talaga ang kahit anong tama. Pati na yung mga umiinom ng gamot na hindi pwedeng isabay sa alak. Tapos, idinagdag pa raw yung mga galing sa mahihirap na pamilya, yung salat sa tulong medikal, at mas mababa talaga ang kalidad ng buhay. Alam mo ba, para lang nilang pinagsama-sama sa iisang grupo yung dalawang klasing tao. Una, yung mga taong hindi talaga umiinom dahil yun ang paniniwala nila at malusog ang kanilang pamumuhay. Pangalawa, isinama nila yung mga napilitang huminto sa pag-inom dahil sa sobrang tindi na ng kanilang sakit. Kaya pala, natural lang na mas mukhang malusog yung mga umiinom ng katamtaman, moderate drinkers, lalo na kung wala pa silang seryosong karamdaman. Mas mukha silang malusog dahil yung kalaban nila, yung grupo ng mga hindi umiinom, ay puro na pala may sakit. Parang ganito lang yan, Apo. Para kang nagpakarera sa pagitan ng mga profesional na atleta at ng mga pasyente na kakahatid lang sa ospital. Tapos, ang konklusyon mo, mas maganda ang katamtamang pag-e-ehersisyo kaysa sa walang ehersisyo. Hindi mo pinansin na yung pangalawang grupo, hindi nagtitraining dahil hindi na nila kaya. Nang magsagawa ang mga siyentipiko ng bagong pag-aaral at kinonsidera na nila yung mga dating pagkakamali, biglang naglaho ang akala nating magic ng J-kurba. Sa halip na ikumpara nila ang mga katamtamang umiinom sa lahat ng hindi umiinom. Kasama na yung may mga sakit na dati ng hindi umiinom. Ikinumpara nila ito doon lang sa mga taong hindi talaga uminom buong buhay nila at wala ring seryosong malalang sakit. At anong lumabas? Wala raw palang tinatawag na zone of benefit or lugar na nakakabuti sa pag-inom.
Yung risk chart, imbes na J ang itsura, naging diretsong linya na lang. Mula sa zero, paakyat lang ito. Ibig sabihin, kahit konting alak pa lang, nagdadagdag na yan sa peligro sa kalusugan. Siyempre, habang mas marami kang iniinom, mas malaki ang peligro. Walang ininom, yan ang pinakamababa ang risk. Talagang binaligtad ng bagong resulta na ito ang dati nating paniniwala at pinakita kung gaano kamali ang lumang datos. Ang alamat na nabuhay ng ilang dekada ay nakatayo lang pala sa buhangin, base lang sa isang simpleng pagkakamali sa istatistika. Ito ay maituturing na isang revolusyon sa pag-aaral ng sakit sa puso at sa larangan ng addiction. Nitong mga nakaraang taon, malaking tulong sa mga siyentipiko ang pag-aaral ng genetika o genetics. Lumabas ang mga pag-aaral na tinatawag na Mendelian Randomization, MR. Mukhang komplikado ito, pero simple lang ang punto. Mayroong mga tao na dahil sa kanilang genetic makeup ay mahina ang kakayahang magproseso ng alak. Kahit kaunting inom lang, hindi na agad maganda ang pakiramdam nila. Kaya naman, buong buhay nila, halos hindi talaga sila umiinom o kaya'y bihira at napakaliit lang ng inumin. Ang ganitong katangian ay bigay sa kanila ng kalikasan. Hindi ito dahil sa sakit o kaya'y dahil sa impluensya ng kanilang social status or kapaligiran. Sila ang perpektong control group o sample ng mga taong hindi talaga umiinom sa buong buhay nila. Sa pagkumpara sa kalusugan nila, sa kalusugan ng mga taong walang ganitong genetic trait, makikita ng mga siyentipiko ang purong epekto ng alak. Naihihiwalay nila ang mga salik tulad ng lifestyle, dieta, or social status. At ang mga resulta ng genetic studies na ito ay malinaw, iisa, at talagang winasak ang matagal ng paniniwala na may benepisyo ang pag-inom ng alak. Kinumpirma nila anumang dami o level ng pag-inom ng alak ay konektado sa pagtaas ng blood pressure, BP, at pagdami ng panganib sa cardiovascular diseases o sakit sa puso at ugat. Huwag muna nating pag-usapan ang mga numero at istatistika. Diretso na tayo sa mismong tanong. Ano ba talaga ang epekto ng alak sa ating puso at sa ating mga ugat? Simulan natin sa presyo ng dugo. Siguro napansin nyo na pagka may konting inom, parang lumalaki ang mga ugat, umiinit ang pakiramdam, at minsan bumababa pa nga ang presyon. Nagbibigay ito ng parang nakaka-relax na pakiramdam, pero huwag tayong magpaloko. Ito pa lang ang unang bahagi. Dahil dyan, may kasunod na pangalawang yugto. Sinusubukan ng ating katawan na itama ang epekto. Ang mangyayari, pipigain bigla ang mga ugat or magkakaroon sila ng spasm. Kumikipot sila at madalas masikip pa kaysa dati. Dahil sa paninikip na yan, mas lalong nagpapakahirap ang puso na itulak ang dugo sa makipot na daanan. Ang resulta? Tumaas ng husto ang presyon at pumalo rin ang bilis ng pintig ng puso. Sa bawat inuman, para kang nagbibigay ng matinding panggulat sa iyong sistema ng sirkulasyon. Isang training na nagpapapagod sa iyong mga ugat hanggang sa mapudpod. Kung ginagawa mo itong madalas, nawawala ang pagiging elastiko ng mga ugat at ang mataas na presyon ay nagiging pangmatagalan na. Dito na nag-uumpisa ang alta presyon o hypertension, isang malaking banta na sanhi ng atake sa puso at stroke. Sige, usisain naman natin ngayon ang usapin tungkol sa tibok at ritmo ng ating puso. Mayroong tinatawag na kondisyon, ang Holiday Heart Syndrome or sindromeng puso sa pagdiriwang. Aba, hindi ito tungkol sa romansa ha. Isa itong opisyal at totoong medical na diagnosis. Inilalarawan nito ang mga biglaang pagbabago sa ritmo ng puso. Kadalasan ay Mercapel
na arrhythmia o atrial fibrillation matapos uminom ng alak. Ito ay nangyayari sa mga taong wala namang sakit sa puso bago ito. Bakit kaya nangyayari ito? Simple lang. Ang mismong alak at lalo na ang mga byproducts nito tulad ng acetaldehyde ay lason o toksin sa mga selula ng ating puso. Kasama na rito ang mga selulang nagdadala ng electrical impulse. Nanggugulo ito sa balanse ng mga electrolytes tulad ng potassium at magnesium. Ang mga ito ay sobrang mahalaga para sa maayos at tamang paggana ng ating puso. Ang resulta, ang electrical system ng puso ay nagkakaaberya. Ang mga senyales ay nagiging magulo at wala sa ayos. Kaya ang mga atria, ang taas na bahagi ng puso, ay mabilis at hindi regular na kumikibot. Yan na mismo ang Mercapel na arrhythmia, atrial fibrillation. Ito po ay isang mapanganib na kondisyon dahil pinapataas nito ng husto ang peligro ng pamumuo ng dugo at pagkakaroon ng ischemic stroke. Pero kung yung mga nauna nating sinabi ay panandalian lang, may mas matindi at mas delikadong epekto ang regular na pag-inom ng alak na hindi na kayang ibalik. Ito ang tinatawag na alcoholic cardiomyopathy. Pero sa madaling salita, direkta itong pagkalason at pagsira sa mismong kalamnan ng ating puso. Ang kemikal mismo ng alak, ang ethanol at mga kasama nito, ay literal na nilalason ang mga selula o cardiomyocytes ng puso. Sinisira nito ang kanilang istruktura, pinipigilan ang paggawa ng enerhiya at pati na rin ang pagbuo ng protina. Dahil dito, ang mga hibla ng kalamnan ng puso ay nangihina, kumakapal at lumalawlaw. Lalaki ng lalaki ang puso hanggang sa maging parang malambot na supot. Hindi na ito makakapagbomba ng dugo ng maayos at mabilis. Dito na magsisimula ang malalang pagpalya ng puso or severe heart failure. Ang tao ay makakaranas ng labis na hingal o hirap sa paghinga, pamamaga ng katawan at matinding panghihina. Sa mga unang bahagi pa lang ng sakit, kung titigil agad sa pag-inom ng alak, pwede pa itong bahagyang maibalik sa dati. Pero kapag malala na at advanced na ang kaso, ang tanging pag-asa na lang ay ang heart transplant or pagpalit ng puso. Marami ang nag-iisip na ang pangunahing problema ng ating mga daluyan ng dugo or blood vessels ay ang kolesterol. Pero hindi lang ito ang buong istorya. Kasing halaga ring bantayan ang iba pang taba sa dugo tulad ng tinatawag nating triglycerides. At ang alak, isa ito sa pangunahing nagpapabilis ng paggawa ng mga triglycerides na ito sa atay. Kapag umiinom ka ng alak, ititigil ng atay mo ang halos lahat ng ginagawa nito dahil uunahin nitong iproseso ang ininom mong alkohol. Isa sa mga side effect o kalalabasan ng prosesong ito ay ang biglaang paggawa ng triglycerides. Kaya naman, tumataas ng husto ang level nito sa iyong dugo. Ang mataas na level ng triglycerides ay napatunayang malaking risk factor para sa atherosclerosis. Yan yung proseso ng pagdami at pagbuo ng mga bara o plaka sa dingding ng ating mga ugat. Ibig sabihin, kapag umiinom tayo na ang akala natin ay para sa kalusugan ng mga ugat, pinapabilis lang pala natin ang mga proseso na humahantong sa pagbara at pagkipot nito. Kaya nagiging isang malaking kabalintunaan. Sinusubukan nating protektahan ang ating mga ugat sa isang paraan na may alinlangan. Pero sinisira pala natin ito sa pamamagitan ng isang mekanismong napatunayan na ng agham. Pero teka muna, kumusta naman yung kasabihan ng matatanda na kesyo daw itong matatapang na alak, yung vodka or cognac, ay nagkukuskos o naglilinis daw ng ating mga ugat?
Sikat yang paniwalang yan, lalo na sa ibang bansa. Naniniwala ang marami na parang nilulusaw ng alkohol ang mga plaque ng kolesterol, kagaya raw ng pagtanggal nito sa sebo or mantika sa kawali. Naku, delikado at maling-mali po yan, mga kasama. Sa totoo lang, hindi po kayang tunawin ng alak ang mga plaque na nakabara na. Ang mas masama pa, sinisira pa ng alak ang panloob na balat ng ating mga ugat, ang tinatawag na endothelium. Ito yung manipis na balat na nagpoprotekta sa ugat natin. Ang ginagawa ng alcohol dyan, parang chemical siyang nagiging solvent, panglinis, na nagdudulot ng maliliit na sira at pamamaga. At alam nyo ba, dahil nasisira at nagkakasugat yung endothelium, doon lalong nagdadagsaan at mas mabilis na nabubuo ang bagong mga plaque ng kolesterol. Kaya imbis na luminis ang ugat nyo, nagkakaroon pa kayo ng perpektong lugar para mas bumilis ang pagbara ng mga ito o atherosclerosis. Para lang po yan sa pagtatangkang maglinis ng kalawang sa bakal gamit ang asido. Imbes na luminis, lalo lang po itong kakainin at sisirain. Pero 'di ba, nagpapalabnaw daw ng dugo ang alak. Hindi ba maganda 'yon? Totoo, ang alak ay talagang nakakaapekto sa ating platelets o blood cells, kaya bumababa ng kaunti ang kakayahan nitong mamuo. Sa teorya, maaari itong makatulong para mabawasan ang panganib ng pagbuo ng blood clot. Dito nagsimula ang paniniwala na may benepisyo ito. Pero ang totoo, napakahina at hindi maaasahan ang epekto na iyan. Ang pinakamahalaga, hindi na ito mahalaga dahil sa dami ng masamang epekto na nadudulot nito, tulad ng pagtaas ng presyon, panganib ng arrhythmia o hindi regular na tibok ng puso, at ang lason na hatid nito sa ating puso at mga ugat. Mayroon tayong mas ligtas at mas epektibong paraan para kontrolin ang pamumuo ng dugo. Halimbawa, ang low-dose aspirin na iniinom lang kapag ito ay inireseta ng doktor batay sa matinding pangangailangan. Ang pagsisikap na makuha ang ganitong epekto gamit ang alak ay parang gusto mong ayusin ang isang maliit na parte. Pero sinisira mo naman ang buong sistema ng iyong katawan. Mas maraming beses na mas mataas ang panganib kaysa sa anumang benepisyong maaari mong makuha. Na napakaduda pa. Tingnan natin ang mas malawak na sitwasyon. Ang ating puso at ugat o ang cardiovascular system ay hindi nag-iisa. Ang alak ay isang lason na tumatama at sumisira sa buong sistema ng ating katawan. Sinusira nito ang atay na may napakahalagang papel sa pagproseso ng taba at kolesterol. Inaatake rin nito ang lapay na posibleng magresulta sa diabetes. At alam nating ang diabetes ay isa sa pinakamalaking kaaway ng ating mga ugat at puso. Inuupakan din nito ang sistema ng nerbiyos na siyang nagkokontrol sa tibok ng puso at sa daloy ng dugo sa mga ugat. Higit pa rito, ito ay may patunay na nagdudulot ng kanser dahil pinapataas nito ang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa bibig, lalamunan, bituka, atay, at maging sa dibdib. Ang pag-uusap tungkol sa haka-hakang benepisyo nito sa puso habang binabaliwala ang lahat ng napakalaki at napatunayang pinsala nito sa ibang organo ay, sa madaling salita, walang katwiran. Hindi mo pwedeng ayusin ang isa habang winawasak mo naman ang lahat. Ang komprehensibong pagtingin sa kalusugan ay hindi na nagiiwan ng puwang para sa alak. Alam nyo ba, marami sa ating mga Pilipino ang nagpapaloko sa sarili pagdating sa pagpili ng alak. Parang sinasabi natin sa sarili natin, ay, mas healthy itong red wine kaysa sa vodka. O di kaya, mas okay lang tong beer, hindi yang kasing tapang ng ibang alak. Pero mga kaibigan, kung titingnan natin ang pinsala sa ating katawan, halos wala talagang pinagkaiba. Ang totoo niyan,
Ang pangunahing kalaban natin dyan ay ang ethanol or yung ethyl alcohol. Hindi mahalaga kung anong inumin pa yan. Halimbawa, 10 gramo ng purong alcohol sa isang baso ng wine, pareho lang ang pinsalang idudulot niyan sa ating puso at ugat, tulad din ng 10 gramo na nasa isang tagay ng vodka o nasa isang basong beer. Kaya yung mga naririnig natin na maganda daw ang polyphenols sa wine o may B vitamins daw ang beer, ito po ay mga pang-uto lang yan sa marketing. Gawa-gawa lang yan para itago yung matinding pinsala ng ethanol. Ang totoo, sobrang liit lang ng benepisyong makukuha mo sa alak. Kukunin mo pa ang mga vitamins na yan habang nilalason mo ang sarili mo. Kung gusto mong makuha yung mga benepisyo, kumain ka na lang ng normal na pagkain. Ubas, berries, or whole grain na tinapay. Di mo na kailangang lasunin ang selyula ng katawan mo. Kaya sa huli, ang pagpili mo ng inumin ay ilusyon lang. Hindi yung mismong inumin ang nakakasama. Ang nakakasama talaga ay yung alak. Yung espiritu mismo na laman niyan. Kaya, paano na kung nasanay ka ng mag-relax sa gabi habang may hawak na alak? Kailangan mong intindihin na ang alak ay isang peke o mapanlin lang na kaibigan. Hindi nito sinusolusyunan ang problema. Pinapamanhid lang nito ang pakiramdam mo panandalian at nagdadagdag pa ng bagong problema sa iyong katawan. Maraming mas malulusog na paraan para mawala ang stress at makapag-relax. Pwedeng mag-ehersisyo, maglakad-lakad sa labas, mag-yoga o lumangoy. Pwede ring mag-practice ng tamang paghinga at pagninilay-nilay or meditation. O kaya naman, gawin mo ang paborito mong libangan tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika, or pagdodrawing. Maaari din namang makipagkwentuhan lang sa mga mahal sa buhay o magbabad sa mainit na tubig na may halong mabangong langis. Ang lahat ng mga ito ay hindi lang nakakatulong mag-relax. Talagang pinapalakas pa nito ang iyong kalusugan, kasama na ang iyong puso at daluyan ng dugo. Kabaligtaran ng alak na unti-unting sumisira dito. Kung pipiliin mo ang malulusog na paraan ng pagpapahinga, para ka na ring nag-iipon at namumuhunan para sa mahaba at magandang kalidad ng buhay. Bilang pagtatapos sa ating investigasyon, ano nga ba ang pinal na hatol o desisyon ng mga pangunahing ahensya ng kalusugan sa buong mundo? Ang kanilang sagot ay isa lamang, klaro at hindi matatawaran. Noong taong 2023, naglabas ng opisyal na pahayag ang World Heart Federation na nagsasabing anumang dami ng alak ay nakakasama sa kalusugan ng puso. Binigyang diin nila na wala pang anumang pag-aaral ang nagpatunay na may benepisyo ang pag-inom ng alak para sa ating cardiovascular system. Ang World Health Organization o WHO mismo ay nagsasabi rin na talagang walang ligtas na dosis o safe level ng alkohol na umiiral. Para sa ating kalusugan, mas kaunti, mas mainam, at kung perpekto, iyon ay ang zero. Ang lahat ng mga lumang rekomendasyon tungkol sa katamtamang pag-inom ay itinuturing ng luma at nakabatay sa maling impormasyon. Hindi tumitigil ang siyensya. At ngayon, mayroon tayong matitibay na ebidensya na ang alamat o mito tungkol sa benepisyo ng alak ay isang ang alamat lamang. Ito ay isang mapanganib na mito na kumitil at patuloy na kumikitil ng milyon-milyong buhay sa buong mundo. Kaya pala, yung buong istorya na ang isang baso ng alak ay nakakabuti or healthy raw, isa lang palang napakagandang kwento. Ang pinakabago at pinakamalaking pag-aaral ngayon, sinasabi, oo, ito'y isang maganda at sikat na paniniwala, pero sa kasamaang palad, napakadelikado palang mito. Dito sa channel natin,
Napatunayan nating marami palang ibang paliwanag sa tinatawag na French paradox. Pangalawa, ang sikat na resveratrol na sinasabi nilang magic ingredient. Napakaliit lang pala ng dose niyan sa alak. At panghuli, yung mga lumang research na nagpapakita kuno ng benepisyo, puno pala ng mga pagkakamali. Sa totoo lang, ang anumang uri ng alak ay direkta talagang nagpapataas ng ating blood pressure, nagdudulot ng arrhythmia or irregular heartbeat, nagpapahina ng ating puso at sumisira sa mga ugat natin or arteries. Maraming salamat po dahil tinapos nyo ang panonood nitong napaka-importanting video. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, paki-like na po at mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang iba pa nating pagbubunyag sa mga popular na maling paniniwala tungkol sa kalusugan. At ngayon, ito na ang importanteng tanong. Nagbago ba ang pananaw ninyo tungkol sa ligtas o safe na dami ng alak matapos nyo itong mapanood? At anong health myth pa ang gusto ninyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment nyo na po sa baba. Binabasa ko po lahat yan.